Purihin ang Panginoon at bagamat isang malaking pasalamat ko rin na every Wednesday ay naging kasama ko at katuwang ko sina Brother Anson at Brother Gerard. Isang malaking tulong na bawas-bawas sa pressure ng every week na pangangaral at sana tuloy-tuloy. Sana tuloy-tuloy. Kasi 3 kami sa Wednesday. So, purihin ng Panginoon, I pray para monotonous ang tanungin kayo kung kayo ba ay nasa mabuting kalagayan. Kaya ang sabing ito ay ang aking dalangin at ang aking hope ay kayo nga ay nasa maayos, mabuti at patuloy na pinagpalang kalagayan, mga kapatid. Sa walang pagtatanong, dahil sigurado namang ang sagot talaga ay Amen, purihin Panginoon. Pag nagtatanong tayo, kayo ba'y nasa mabuting kalagayan? Ang sagot naman ay Amen. At kung hindi man, mga kapatid, hindi naman tayo magpaka-superhero sa araw-araw. Tayo ay nandito pa rin bound in this physical dimension, this side of heaven. Kaya kung sakaling ang sagot ay alanganin tayong sumagot ng Amen, ibig sabihin, maaring mayroon tayong dinaranas. So kung hindi man, maayos, mabuti ang ating mga araw na nagdaan. Bilang mga mananampalataya, we know na kung ano ang dapat gawin. Amen po ba, mga kapatid? Alam na natin dapat kung anong gagawin. Sakali mang hindi lahat ng araw ay maaliwalas. So, in fact, ang maayos at the best na paalala ng banal na kasulatan ay count it all joy for every pain and trials na dumarating. At kung ang araw lang naman ay hindi maaliwalas, alalahanin natin na meron pa ring umagang darating. So, kaya kung sakaling hindi man at sa tuwing pangungumusta ay hindi naman ibig sabihin ating itatago kung ano ating manaranasan sa araw-araw. Struggles sa araw-araw, family life, personal life, working, businessmen, hindi pare-pareho ang araw. Subalit kung sakali, as I said, alam na natin ang dapat nating gawin, mga kapatid. Pwede nating isummarize ang bagay na yan. When everything falls apart, praise His name. Amen. Purihin ng Panginoon. So, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. So, wala pa pala ang ating pamilya nating pastor. So, magkagayon pa man, purihin ang Panginoon sa presensya ng bawat isa. Tayo muli ay narito para sambahin ang Panginoon sa mga awitin at makinig muli ng salita ng Panginoon. So sa gabing ito ay nais kong magbasa mula sa aklat ng Romans chapter 1. Hayaan niyong ibigay ko itong exhortation sa ating lahat mula sa salita ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Sa aklat ng Romans chapter 1 verses 28 to 32 na lang ang gusto kong basahin. Though actually siguro ang matatouch natin ay mga prior verses pa. So let's read verse 28 starting. And just as they did not see fit to acknowledge God gave them up to a depraved mind to do those things that are not proper. People having filled with all unrighteousness, wickedness, greed, and evil, full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips or gossipers, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unfeeling, unmerciful,
And although they know the ordinance of God that those who practice or who do such things are worthy of death, they not only do the same, but also approve of those who practice them. Sa Tagalog, kano si Amen? Basahin ko lang din sa Tagalog. At palibhasa, hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan at puno ng inggit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, mahilig sa tsismis, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masasamang bagay, mga suwail sa mga magulang, mga hangal, mga hindi tapat sa kanilang mga pangako, hindi mapagmahal, mga walang awa. Nalalaman nila ang mga iniutos ng Diyos, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. What a solemn, graphic, horrific descriptions, mga kapatid, ng people, ng tao at mga tao. Inspired ito mga kapatid as once again sa isang napakainam na teaching na inihatid sa atin noong nakaraang Sunday about the two kinds of men. Laging tumatatak din sa akin noong Sunday mga kapatid sa pagtuturo na yun ay ang inability na ng maraming tao at mga tao to differentiate black from white, differentiate from hot or cold, differentiate evil versus good. Sa aking pagbulay-bulay sa mensahe na yon nung nakarang Sunday ay totoong napaka-sad, very rampant at relevant sa ating kapanahunan ang ganong descriptions. Kaya nga naman sa aking pagka pinagpala sa teaching na yon ng nakarang Sunday, ay totoo naman na kung ang lahat ay shady at grayish na mga kapatid, sa maraming tao ang anumang ang mga bagay-bagay sa buhay, mabagay ba yan sa pananampalataya o sa ating paligid, sa society in general o the world in general, mga kapatid, then napakahirap naman siguro kung pati tayo ay wala na ring pundasyon, wala na ring mapupuntahang isang absolute para magiging sagot sa mga areas na mga nababanggit nung nakaraang Sunday. So, dinala ko sa mga salita ito ng aklat ng Romans chapter 1 mula sa ating Apostol Pablo. Isang epistle na napakayaman, hitik sa kayamanan ng salita ng Diyos. In fact, this is a miniature Bible, sabi nga ng mga ilang mga Bible students and preachers. Tapos dito sa chapter 1 ay makikita natin hindi lamang somewhat connected na rin sa mensahe ng Sunday na inability ng mga tao to differentiate between good and evil, light and darkness, black or white. Dahil makikita natin dito na mas horrific ang magiging resulta sa kadahilanan na ang mga bagay na ating nababanggit at nababasa sa ating teksto ay ang Diyos ang dahilan. Lately lang, this month, alam niyo naman, this month, if aware kayo sa buwan ng June, ito ay tinatawag na Pride Month, ang buong month of June. At sa general news na aking to happen na
Nadaanan ko lang this week or last week, that last, I think, 22 or last Saturday, ay may tinatawag na Love Laban to Everyone, Pride Philippine Festival 2024. Alam niyo kung saan ginanap? Updated ba kayo sa ganyang general news? Sa Quezon City, Memorial Circle. Kaya lang, may mga pangyayari, of course, maliban sa ulan, ang kanilang may technical problems ang kanilang audio. So sa aking pagre-research, ang unang march, Pride March. Alam niyo naman yung Pride March, the march of the community ngayon, the LGBT+. Dati lesbian, LG lang yata yun before. Nag-start ito hindi sa Pilipinas, pero sa Pilipinas 30 years ago nag-start with just a handful of 50 persons sa community na yan na nag-march sa Quezon City Circle para ibandila ang kanilang kalagayan, ang kanilang komunidad. And so 30 years from there, ngayon ay pang 30th year nila. Ang estimated na nagtipon last 22 dapat sa Quezon City Memorial Circle is around 150 to 170,000 members ng LGBTQ+, because this is their month, worldwide actually, this is worldwide, Pride Month, June is Pride Month worldwide. So ang tema nila or ang caption nila ng kanilang gathering na yun ay Love, Laban to Everyone. So sabi nga ni Pastor, it's already a revolution. Kung before, sa mga 1960s, 1950s, ang mga bagay na ito ay karindi-rindi sa ating mga ninuno. Ngayon ay it's pride na, mga kapatid. At meron pa ulit akong nabasa na tatapusin nila this month, ngayong 30th, ulit ang celebration na nahinto, na antala, or hindi talaga fully na nagawa nila ang festival. Last Saturday, ulitin nila this 30th sa isang pagmamayari rin naman ng isang drag queen na tawag niyan, resto or bar, something like that, na pwedeng mag-hold ng ganitong gawain. So, bakit na-connect ko ito, mga kapatid? Because Romans chapter 1, starting verses 16, actually, verse 18 hanggang sa 32 na ang ating part lang, ang ating binasa, ay merong ganyan ka-graphic at horrifying, nakakatakot na judgment ang Diyos kung ang tao ay ayaw sa Diyos. So sa part lang na ating nabasa kanina, though matouch nga natin ang few verses prior sa ating teksto na binasa, let me exhort you sa isang pamagat or isang paksa na nagsabing the danger of disapproving God. Kinuha ko ang word na disapprove doon sa word na sa verse 28. Kung paki-flash lang, sis. Just as they did not see fit. The word, they did not see fit. The word see fit ay sa original language ay ang ibig sabihin ay nilagay ng mga tao ang Diyos sa isang pagsubok, sa isang test, sa isang trial, to prove Him, to prove God. And yet, ang result, hindi nila inaprobahan ang kanilang mga nakita, narinig patungkol sa Diyos. They did not see fit to retain God or to acknowledge God, or in other words, to acknowledge God means to retain God in their knowledge, na i-contain, panatilihin
sabihin natin sa ating mga mananampalataya sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, tinitreasure ang pagkakilala or kaalaman sa ating Diyos. So the society in general, of course, Pablo, sa context ng chapter 1 na ito mga kapatid, the Apostle Paul, after 3 chapters, will present the gospel of Christ. So, ipipresent ni Apostol Pablo ang isang good news, isang mabuting balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo ni Kristo. So, bago may present ni Apostol Pablo ang isang mabuting balita, magandang balita ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng Ebanghelyo ni Kristo, ay nilatag muna ni Apostol Pablo for 60 plus verses, chapters 1 to 3, kung gaano ka depraved, gaano ka ruined ang humanity in general. Of course, humanity in general composed of individuals. Nilatag ni Apostol Pablo ang anatomy sa isang sin-sick humanity. Of course, nagsimula siya sa chapter 1. At bago tayo dumating sa ating teksto kanina, pinakita ni Apostol Pablo na ang isang society, ang isang katilingban, ang isang lipunan, o ang isang bansa ay pabulusok, kagaya ng sinabi ng MC natin kanina. Pabulusok na lang ng pabulusok, downward spiral, from bad to worse, ang society in general, mga kapatid. Sabi nga nung Sunday, ang hindi makikita, basta-basta malaman ng mga pangyayari from south to north or from the other side of the globe ay maaaring ilang years makarating sa kabilang globo, side ng globo, o sa kabilang kontinente, sa ating panahon, mga kapatid. At sa ating panahon, sa isang touch, sa isang Google search, sa mga reels, sa mga short videos, sangkatutak ang ating makikita. At kung, kagaya nga ng mensahe ng Sunday, kung hindi natin sasalain what is good from evil, what is evil from good, light from darkness, ay it's dangerous, mga kapatid. Sa ating panahon, itong mga sinasabi ni Apostol Pablo ay very rampant at relevant, brothers and sisters. Sinulat niya ang Book of Romans sa Corinto at alam natin ang city of Corinth. In general, that city in general ay alam natin dapat ang description, background ng city of Corinth about idolatry, about sexual immorality, about worship na ang part ay sexual relations. At nasulat ni Apostol Pablo ang Book of Romans doon sa syudad na ito. And that's why maaring habang sinusulat niya or kung ang anuman ang bumabalik-balik sa kanyang isipan na kasaysayan ng kanyang bayan bilang isang Pariseo na bihasa sa Tanak, sa kanilang Biblia, history, sa world ni Noah before the flood, sa isang Sodom at Gomorrah, alam at bihasa, alam na alam ni Apostol Pablo ang history ng kanyang bayan. At maaaring history ng paligid, mga bansang nasa paligid ng bayang Israel. Plus, ang location ng kanyang pagsusulat ng Book of Romans na City of Corinth. Siguro tuloy-tuloy, of course, by the guidance ng Banal na Espiritu, tuloy-tuloy ang revelation, ang mga laman gustong isusulat ni Apostol Pablo as introduction, as anatomy sa buong sangkatauhan in general, brothers and sisters. At very graphic ang kanyang mga nasasabi sa ating mga mababasa mamaya-maya. So kung ang isang bansa, isang society, isang lipunan, mga kapatid, is sinking, pabulusok into moral decay, ang isang napaka-sad na makikita natin, mga kapatid, is ang inability na makita, malaman kung ano ang mga nangyayari.
Dahil puso, isipan, at katawan ng mga tao, sangkatauhan, ay nagiging wasak, mga kapatid, ng dahil sa kasamaan at kalikuan. That's why very strong ang mga salita ni Apostol Pablo. At as I said, sa context ng introduction ni Apostol Pablo sa first 3 chapters is before he will present the good news of salvation. So it doesn't mean na ang chapter 1, 2, 3, gaano man kasinsik, ang resulta ng anatomy ni Apostol Pablo is lahat ay nangagkasala. At dito pa lang sa chapter 1, ang puso, isipan at katawan ng mga tao ay very depraved na, wasak ng dahil sa kasamaan at kalikuan. At kung ang tanong natin ay meron bang pag-asang naghihintay, meron bang glimpse of hope sa description ng Apostol Pablo sa society, the world in general? Of course, I believe sa book of Romans, dahil ang book of Romans, yan ang purpose. Apostle Paul will be presenting the good news of the gospel of Christ. At anong sabi ng verse 16 pa lang ng chapter 1? I am not ashamed. I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Yan ang gusto i-present ni Apostol Pablo, na kahit pa sa lahat niya, sa sangkatauhan, sa world in general, or in that old world sa panahon nila, in the first century, the Corinth, the Roman world, gaano man kasama ang Korinto, gaano man kasama, at kung ang nasa isip niya ay the Noahic world, before the flood, gaano ito kasama, ano ang description ng Diyos. Dan nilatag niya yun, dahil ang kasunod noon ay present ni Apostol Pablo na may pag-asa, dahil may good news ng Ebanghelyo ni Kristo para sa kaligtasan sa lahat ng sasampalataya, brothers and sisters. So we will not be talking here kung hanggang kailan may pag-asa ang isang taong masama at pabulusok sa kasamaan at kalikuan. Of course, makikita natin, at kung titingnan natin, kung magiging pessimistic din tayo, at wala na nga siguro maliligtas pa. In fact, merong ganong tono si Apostol Pedro. Kung mahirap at bihira sa mga matuwid na maligtas, if the righteous can scarcely be saved, then ano nga daw ang kahinatnan ng mga masasama? That's why judgment begins in the house of God. Pero hindi tayo magiging pessimistic na lang basta-basta, mga kapatid, as long as hindi pa tapos ang panahon ng biyaya. As long as meron pang panahon na ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat na sasampalataya. Meron lang ako napapansin din na hindi naman sabihing bihira sa loob ng in-time message ang mga patutuo ng mga buhay mula sa black and red na buhay and then naligtas, tinubos, nakasumpong ng pagliligtas kay Kristo Jesus. Sa denominations, madalas ka makarinig sa kanilang mga testimony portions. Talagang nilalatag ang buhay, gaano sila kasama. Marami, siguro sa mga denominations, may mga testimonies tayong madalas marinig. Talagang ang kanilang ibandila pag panahon ng testimony portion kung paano sila, ano sila before. Before sila nagiging kay Kristo. Sa denominations, marami tayong marinig na ganong testimony. Ako'y dating murderer, ako'y dating criminal, ako'y dating hitman, ako'y dating commercial sex worker, ako'y dating ganito ganyan, ganito kalubog sa kasamaan, kung itiman sa itim, or red man as crimson in red sa pagkasala, and then sa biyaya ng Panginoon ako'y niligtas. Dahil hindi rin ibig sabihin na wala na tayong, in fact, kung tayo ay magre-research siguro at makikinig ng mga maraming testimonies kahit sa labas ng in-time message, meron pa ba kayong naririnig na may mga member ng satanic cult na naliligtas? Pero ang tanong, ang mga taong nandoon ba sa mga ganong kalalagayan, ganong community, they're beyond salvation.
We could not say that, mga kapatid. Hindi tayo maka-period, hindi tayo makatuldok na sila ay beyond reach na ng Panginoong Diyos. Amen? Maaaring sa loob ng mensahe, dahil ang ating mga nako-convert ay mga taga-denominasyon, at ang mga taga-denominasyon ay may first step na sila sa pananampalataya, bagamat wala sila sa buong katotohanan. Pero doon, alam natin, pag doon tayo mag-sit-in sa kanila at makikinig ng mga salvation, mamamangha ka siguro kung sila ay dating worshiper ni Satan, sila ay dating belong sa Satanism, satanic cult, pero they were not beyond sa reach ng Ebanghelyo ni Kristo at sila ay ligtas, sila ay nagiging Kristiyano. Mayroon tayong napapakinggan ganong mga patotoo. What's the point, mga kapatid? Graphic, horrifying ang description ni Apostol Pablo sa sangkatauhan, sa humanity at society in general sa chapter 1. Pero hindi sinasabi, hindi natin pwedeng i-judge na they are beyond, humanity is beyond the reach of God for salvation. Kaya nga, ito ang purpose ng Book of Romans, mga kapatid. Nais kong makita ninyo ang point na yan. Sabi ko nga, sa loob ng mensahe, wala na tayong ganong maririnig ng mga patotoo. Si brother, itong convert na to ay talagang dating kriminal. Nag-serve to ng 10 years sa NBP. Bihira na nga lang din, naman talaga. Marinig natin yung mga patotoo. Sa mga bisyo, of course. Bisyo rin naman, ay hindi rin mabasta-basta pag tinatawag na vice, because behind those, probably, possibly, ay mga spirits na rin. And that's why ang mga tao, kahit sabihin nilang nasa tao lang din naman ang pagbabago. Baka next year, hinto na ako sa bisyo na to. Pero hindi lang din nila na-realize at na-recognize na behind sa mga vices na yon are spirits na rin pala. And that's why they really need the power of Christ for salvation kung sila ay sasampalataya. So nilatag ko yung point na yan dahil ayaw kong isipin natin na sa chapter 1, nilatag ni Apostol Pablo ang description ng judgment ng Diyos, ng isang klaseng wrath ng Diyos na makikita natin dito sa chapter 1. So, sa teksto natin kinuha, mga kapatid, ay may at least 21 na evil, na kasalanan, kalikuan, na nilista ni Apostol Pablo. Mula verse 29, verse 29. Kung paki-flash nga, sister, sa verse 29. I think doon siya nag-start pag-enumerate. Ayan, being with all unrighteousness. So, from there hanggang 32 or 31 ay lahat, puro yun, mga kalikuan, kasalanan, evils. So, dito ako pupokus sandali sa ating teksto, starting verse 28. Ito, matouch talaga ang mga prior verses niyan. So, gusto ko lang sasagutin at hihimayin ang mga talatang ito sa pamagitan ng mga tanong. So kung tatanungin natin ang verse 29 to 31 ng mga kasamaan, kung saan ito, bakit ito nailista, saan ito nanggaling, bakit nailista ito ni Apostol Pablo. So yan ang sinabi ko kanina na masasagot yan sa mga verses na nakapalibot lang din sa chapter 1 or nandyan sa chapter 1. Kung mag-start tayo sa verse 18, mga kapatid, sabi dito sa verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness." So sa verse 16 din, nasabi ko na kanina, sabi ni Apostol Pablo, "I am not ashamed of the gospel of Christ or of the gospel, for it is the power of God unto salvation." Ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng lahat ng sasampalataya. Una sa mga Hudyo and then sa mga Griego or mga Hintil. Bakit? Bakit hindi ikinahiya ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo? Dahil ito ay kapangyarihan. Sa ikaliligtas, kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng sino man. Of course, hindi doon natatapos ng sino mang sasampalataya. Bakit? Ang kasunod na sagot ay verse 17. Sabi doon, "For in it," or for nang dahil sa Ebanghelyo,
ni Kristo or nang dahil sa Ebanghelyo, for in it, ang it yan ay tumutukoy doon sa gospel. Dahil sa Ebanghelyo or doon sa Ebanghelyo, in the gospel, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya tungo sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ang matuwid ay mabuhay sa pananampalataya. So yes, in other words mga kapatid, ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang mga sasampalataya. Dahil sa loob ng Ebanghelyo, magbibigay ito ng Diyos sa bagay na ating kinakailangan na hindi natin maiproduce sa ating sarili mga kapatid. At ano yung bagay na gustong ibigay ng Diyos. So dito sa context na ito mga kapatid, para in-equate ni Apostol Pablo ang kaligtasan at ang katwiran ng Diyos. And that's why sa panahon sa mensahero na si Luther, ito nga yung pinaka-core ng kanyang message sa Sardisian age, the justification or the righteousness, about the righteousness of God. So merong gustong ipagkaloob ang Diyos sa atin na hindi natin kayang mai-produce. At yun ay ang kanyang sariling katwiran, ang katwiran ng Diyos. So ang katwiran ng Diyos ay ipagkaloob ng Diyos ng walang bayad. Of course, ibig sabihin yan, respective sa atin dahil meron ng someone na nagbayad. So ang katwiran ng Diyos as gustong ipagkaloob sa atin, gustong ihayag ng Diyos ang kanyang katwiran or gusto ipagkaloob sa atin dahil ang katwiran nito ang siyang kailangan natin. So righteousness sa context ng Romans chapter 1 equals salvation. So ang kapangyarihan ng Diyos ay ang Ebanghelyo ni Kristo dahil doon merong gustong ipagkaloob ang Diyos sa atin, i-impute sa atin at yun ay ang kanyang katwiran dahil sa pamagitan ng katwiran ng Diyos. Ang wrath of God ay ma-appease, brothers and sisters. So yan yung paghimay. So may galit ang Diyos against laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan. Pero may gustong i-provide ang Diyos para ma-appease sa salag sa kanyang galit or puot at yun ay kanyang sariling katwiran. Yan yun. So sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang tao sa pamamagitan ng pag-impute ng kanyang sariling katwiran. So ibig sabihin, by God's own righteousness, God's wrath will be appeased. In the context sa Romans chapter 1. Of course, hindi lang yon. Alam na natin na kaya nga ang Lutheranism or ang followers ng Lutheran ay kapos sa harapan ng Diyos dahil hanggang doon lang din sila sa kanilang sa mensahe ng kanilang ng messenger ng Sardisian age na si Martin Luther. Pero sa atin, alam na natin yan, nagpatuloy ang Church of God at ang buong kaligtasan ay nahayag sa atin, ang buong proseso ng pagliligtas ng Diyos from justification, idinaragdag naman ng Diyos ang doktrina ng sanctification hanggang sa baptism of the Holy Spirit hanggang sa mensahe sa huling panahon. Pero sa context ni Apostol Pablo, gusto ipakita ni Apostol Pablo na ang pinaka bagay na mag-aapis sa puot ng Diyos sa lahat ng kalikuan at kasamaan ay ang kanyang sariling katwiran. And that's why, sa pagkahayag ng puot ng Diyos, mayroon din naman siyang gustong ipagkaloob sa lahat ng sasampalataya at yun ay ang kanyang katwiran. So, totoo yan mga kapatid dahil kailangan natin ang katwiran ng Diyos dahil yun lamang ang makapag-protect. As I said, sa context dito sa Apostol Pablo, hindi ibig sabihin na pag ikaw ay justified na by faith, at kagaya nga ng mga denominationalist, Lutheran denominations or nominal Christians sa Lutheranism ay equated kasi para sa kanila ang buong kaligtasan doon sa katwiran ng Diyos, sa justification ng Diyos. Once you were justified by faith, ay yun na lahat. At alam natin, hindi yun ang lahat mga kapatid. And that's why, kahit naman si Luther ay sa kanyang pagiging mensahero ng Diyos sa panahon ng Sardis ay may mga bagay pang kapos, talbog sa tinatawag na sanctification
na teaching ng banal na kasulatan. May mga vices pa, may mga gawa pa ng laman na hindi na maisusurinder ni Luther. Just because para sa kanila, ang core message ng Sardis age ay ang katwiran ng Diyos at yun na ang lahat. It seems dito mga kapatid ay pinapakita ni Apostol Pablo. At kailangan natin yun at gustong ipagkaloob yun through the gospel, and that's why that's justification by faith. At kailangan ng Diyos na tayo maproteksyonan sa kanyang puot, dahil ang ating kalikasan ay mga di matuwid, mga liko, mga kapatid. Ang ating kalikasan is unrighteous at sinusupil, pinipigilan ang katotohanan ng Diyos. Sabi nga, by nature, ayaw natin sa Diyos. By that old nature, ayaw natin sa Diyos. So gusto ko lang i-picture ninyo ang ating mga sarili at buhay. Doon in-enjoy natin ang bagong buhay kay Kristo, mga kapatid. Amen? Lagi nating naawit, yet not I, but through Christ in us. Mula sa pasimula, mula sa ating old us, old you, old me, old you, mga kapatid, we don't like God. That's really the nature ng fallen man, fallen humanity. So, yan ang context talaga ng bagay na yan. At pinakita ni Apostol Pablo ang effect ng pagpipigil ng katotohanan ng Diyos, mga kapatid, ayon sa sinabi doon sa verse 18 na ang puot ng Diyos ay mahayag sa lahat, mula sa langit, laban sa lahat ng kalikuan, ungodliness and unrighteousness ng mga tao na pumipigil sa katotohanan in righteousness. Ano ba sa Tagalog yung pagkasabi niya? Sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. So mga taong hindi excuse sa harapan ng Diyos, without excuse sa harapan ng Diyos. Dahil kung may katotohanang pinipigil, ibig sabihin, in other words, hindi sila, ang tawag niyan, hindi lingid sa kanila ang katotohanan patungkol sa Diyos. Whether ayon sa nilalatag ni Apostol Pablo by general revelation sa creation, sa langit, hanggang sa kanilang nako-contain at may-retain sa kanilang isipan, maunawaan, and sa knowledge nila sa Diyos, and then hanggang sa kanilang resulta na ginagawa na instead na sambahin ng Diyos, ay ipinagpalit nila ang buhay na Diyos, the Creator God, sa mga creature instead. Nandiyan din yan sa chapter 1. So, ano ba ang resulta ng pagpipigil ng katotohanan ng mga taong ito? At yun na ang makikita natin na pagbuhos ng galit at puot ng Diyos. Well, sa sidetrack, a side note, mga kapatid, mabilis ko lang na gustong i-share sa inyo na ang puot dito ng pinag-usapan ni Apostol Pablo ay by context din, ayon sa context ng chapter 1. May iba't ibang klase, aspects ng puot ng Diyos or galit ng Diyos, mga kapatid. At gusto ko lang i-fast forward na i-share sa inyo. Una na ang tinatawag na redemptive wrath ng Diyos at kanyang pinakita yon saan? Sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo ay doon ibinuhos ang galit ng Diyos laban sa laban sa kasalanan. At tinanggap ng Panginoong Kristo Jesus ang galit ng Diyos, but that was a redemptive wrath na tinatawag. Puot at galit ng Diyos sa kasalanan na kanyang ibinuhos sa kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Meron din tayong tinatawag na eschatological wrath, at yun ay ang galit ng Diyos sa day of the Lord, sa araw ng Panginoon, na kanyang ibuhos sa lupa in the form of 7 bowls ng wrath of the Almighty sa pagtatapos ng present age na ito sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo Jesus. Meron ding tinatawag na consequential wrath. You will sow what you reap. Aanihin natin ang anumang ating inihasik. At yun ay ang consequences. Kung minsan di natin maatim, minsan nagtatanong na tayo, yun na pala ay bunga na ng puot na bunga na rin ng ating mga kagagawan. That's tinatawag na consequential wrath. We sow what we reap, mga kapatid. Lahat ng mga itinanim natin, sabi nga ng banal na kasulatan sa Old Testament, kung maghasik tayo sa hangin, aanin tayo ng ipo-ipo. If we sow to the wind, we will reap a whirlwind. That's consequential wrath. Meron ding tinatawag na cataclysmic wrath.
yung puot ng Diyos na sa pamamagitan ng mga pangyayari through nature, mga kapatid. At makikita natin talaga, yun pala ay hindi na lang basta-basta disruption ng nature, ng kalikasan, tropical cyclones and hurricanes. Yun pala mga kapatid, ay pwedeng aspects na yon ng tinatawag na cataclysmic wrath ng Diyos. And then dito sa chapter 1 ng Romans, merong itong wrath na tinatawag sa verse 18, ito ang tinatawag na God's wrath of abandonment, mga kapatid. Puot ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-give up. Gave over. 3 beses nababanggit dito sa chapter 1 yan, mga kapatid. God gave them up. God gave them over. So ito pala ay tinatawag na judgment ng Diyos by abandonment. Society in general, ang isang bansa, ang isang lipunan, isang munisipyo, isang lokalidad na kung saan winidraw na ng Diyos ang kanyang biyaya, ang kanyang restraining grace na tinatawag. Yan ay tinatawag na God gave them over, God gave them up, God gave them up. 3 beses yung verb na yan na binabanggit dito sa chapter 1. Yan ay tinatawag pala, mga kapatid, na divine wrath of abandonment. At very horrific, very nakakakilabot, especially kung maisip natin sa ating mga personal na mga buhay ng mga tao. Well, as I said kanina, sinabi ko na sa inyo kanina sa context ni Apostol Pablo, ang mga tao bang sinasabihan, ang isang society, individual, bansa ba na sinabihan ng Diyos, lalo na because we are Gentiles, ang dealing ng Diyos is by individual. So kung ang tanong kanina, beyond reach na ba ng biyaya ng Diyos, ng pagliligtas ng Diyos, ang mga taong sabi ng Panginoon dito sa chapter 1, God gave them over, God gave them up, God gave them over. As I said, dito sa context ni Apostol Pablo is hindi pa beyond reach ng gospel or ng amazing grace ng Diyos. Dahil yun nga ang gustong i-present ni Apostol Pablo. Na the society in general, by history, mula from the Garden of Eden hanggang sa ating panahon, just look around, brothers and sisters. Tila baga, mga kapatid. Minsan nga, naalala ko, one time nauwi ako sa probinsya, ang isang bagay doon sa bukid, ang aming bukid ay napakalayo na yun, mga kapatid, 5 pesos na lang langit na, dahil sa talagang liblib at bundok. Pag uwi ko ngayon, ako'y namamangha na lang in negative way, dahil ang internet ay nakakarating na yung tinatawag ngayon na PisoNet. Yung PisoNet, familiar kayo, nakakita kayo ng PisoNet. Naabot na yan doon sa aming barangay. At of course, ang makikita mo doon, walang restrictions ang barangay sa mga minors, sa mga bata, magpupuyat hanggang 12, walang restrictions doon sa bahay ng mga may PisoNet. At walang restrictions, of course, walang nagmamanman kung ano ang kanilang mga pinapanood. 5 piso to 5 pesos, 1 hour, I think. Yun ba yun? 19? 5 peso, 1 hour. At makikita mo dun sa dilim, likod, kasi lalo na kung malakas ang signal ng PisoNet, abot na abot ng kanilang cellphones. Biruin mo, may narinig ako na 3 years old, nagdidemand na ng cellphone. Dahil siguro, siyempre, naiinggit doon sa mga nagpipisonet. At ang kasunod doon, nangangaway na ng mga magulang dahil walang pang PisoNet. Hindi mabigyan ng kahit piso dahil 30 minutes yata ang 2 pesos, 5 pesos ay 1 hour. Noong aking panahon, mga kapatid, ay hirap. Radyo lang talaga ang mapapakinggan mong media doon sa bukid. Yung AM radio. Pati nga FM ay bihira. Pero ngayon, brothers and sisters, abot na ang mga bagay na yan kahit sa pinakabukid. The problem at ang nakakatakot doon ay walang walang restrictions ang mga magulang sa pwedeng makikita ng mga bata. Kung kahit nga ang mga kabataan ng mga Christian families, ay kailangan ng pagmamanman. Araw-araw, minamanmanan, binabatan, chinecheck ang mga pinapanood, ang mga reels, isang swipe. Ang mga bata doon, nakakatawa man, totoo pala yung kahit tumutulo na sipon doon sa cellphone. Imbis na isinga, pababalikin lang yun dahil ayaw matigil doon sa ginagawa. The point, brothers and sisters, kung itong 2,000 years ago na sulat ni Apostol Pablo,
Ayon lang to sa kanyang nabasa sa history from the Garden of Eden hanggang sa kanyang observation sa city of Corinth, ang kalikuan at kasamaan. Dahil una, ayaw nilang i-retain ang pagkakilala sa Diyos, ang revelation at kapahayagan ng Diyos by nature. At na-contain sa kanilang isipan sa prior verses, starting verse 21, sabi doon, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuuan sa kanilang mga pangangatiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim sa pag-aangking marunong ang sila'y nagiging mga hangal. Ang general revelation ng Diyos ay without excuse ang buong sangkatauhan. Na may Diyos, may buhay na Diyos, may makapangyarihang Creator God. Pero sa verse 22, inangkin nilang mas marunong pa sila. Ang kanilang isipan ay nireject ang ganitong kaalaman patungkol sa isang Creator God. So may revelation, pero may rejection. At ang kanilang mga reasoning ay nadimlan. Ang resulta pa sa verse 23, ang pagiging religious nila, mga kapatid. Verse 23 speaks of man-made religion. Na instead na isambahin ang buhay at makapangyarihang Diyos, ang ginawa nila, they exchanged the glory of the incorruptible God. Pinagpalit nila, mga kapatid, ang kaluwalhatian ng Diyos. Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Sa verse 23, ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao. That's their man-made religion. Instead nga from the revelation ng Diyos mula sa nature's creation, dapat makontain sa kanilang isipan na may Diyos na creator. Pero sabi ng banal na kasulatan, sila ay nag-aangking mas marunong pa kaysa na-contain or makikita nila patungkol sa Diyos. Ang resulta, ang kanilang religion ay man-made at in fact, man-made religion is idolatry, brothers and sisters. That's verse 23. At anong resulta sa verse 24? Therefore God gave them up. First mention ng verb na ito, gave them up. Naulit yan sa verse 26. For this reason, God gave them over. Second time. And then sa verse 28 nating teksto, mga kapatid, they did not see fit to retain the knowledge of God sa kanilang mga isipan, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Ang resulta, God gave them over to a depraved mind to do those things which are not proper. As I said, mayroon pa akong hindi nabanggit na aspect ng wrath ng Diyos at yun ay tinatawag na eternal wrath. The ultimate wrath ng Diyos. At ang tawag ng banal na kasulatan yan ay dagat-dagatang apoy. So itong wrath of abandonment ng Diyos, the wrath, ang puot ng Diyos of giving up. Kumbaga, yan ang pinili ninyo. Gusto nyong lumangoy sa putik ng karumihan at kalikuan. So be it. Ang Diyos na ang nagsubi ito, mga kapatid. Alam nyo, nung ako'y backslider, konti na lang naman na ito, mga kapatid. There was two kinds ng aking panalangin. Ang unang uri ng aking dalangin when I was wallowing in the mire, sa kasalanan, kamunduhan, karumihan, ng ako'y backslider. Sabi ko, Panginoon, kasi ganito ang sitwasyon ko that time, brothers and sisters. Of course, panahong nandun ako sa karumihan, kasalanan, kabarkadahan, in-enjoy, of course, in-enjoy ng laman. Ang laman ay nag-enjoy sa mga bagay na yun. It's hypocrisy pag sinasabi mong hindi in-enjoy ng laman. Pero afterwards, mayroong kumukurot ulit sa aking puso at kaloob-looban. Kaya minsan, ang dalangin ko na lang, Panginoon, kung ako ay hindi mo anak, kung ako ay lost, sabi ko, Panginoon, hayaan mo na ako na lost. The reason, mga kapatid, is ayaw kong mamansahan, mabahida ng dumi ang totoong Christianity. Because from the start na ako'y nadala sa pananampalatayang ito,
through the gospel, mga kapatid, I'm fully persuaded sa mga bagay na aking napakinggan at narinig sa mga salita ng Diyos. Na may tunay na buhay, may totoong Christian life. And yet, sa panahon na yon, sa mga time na yon, ganun ang aking buhay. Na alam nilang born again. Eh, sabi ko nga, wag niyo akong tawaging born again because kita niyo naman ang buhay ko. At sa aking mga pag-iisa, mga kapatid, sabi ko, Panginoon, kung ako'y, if I'm lost, kasi alam ko naman ang lost, elect, and ikaw ay lost at ikaw ay elect. Sabi ko, Panginoon, kung ako'y hindi Kristiyano, kung ako'y kay devil, kung ako'y ay the other side, sana, Panginoon, ganito na nga lang. Because nahirapan ako, mga kapatid, sa time na yun dahil afterwards nga, na-enjoy sa pagpakasasa sa kasalanan, karumihan at laman, bisyo, sanlibutan. Afterwards, every time na aakyat ako, nag-iisa, minsan nagdadala pa rin talaga ng Biblia, and then sabi ko nga sa inyo, sa mga testimonies ko, bago pa man ako makapagbuklat ulit ng verses wherever sa Biblia ay tumutulo ng aking luha. Tinatanong ko na naman ang Diyos, Panginoon, bakit meron pang ganito? Kasi sabi ko, if I am lost, if I am not sure, then ganito na ang buhay ko. Ibig ko lang sabihin, i-enjoy ko na tong buhay ko. Ayaw kong meron pang kumikirot sa aking budhi, sa aking conscience, sa aking puso na, uy, di yan tama, uy. Tapos, mayroon pang naglulong sa aking puso sa salita ng Diyos. Mayroong naglulong sa aking puso, Panginoon, I miss a sermon, I miss a worship song. Of course, sa barkadahan, walang worship song na inaawit. Puro kamunduhan na mga awit. But every time, mga kapatid, na ako'y nag-iisa, mayroong ganong kurot sa aking budhi. At tinatanong ko ang Panginoon, bakit mayroon pang ganito, Lord? Sabi ko, sana wala nang ganong kurot sa aking budhi, sa aking conscience. Gusto ko na lang na if I'm lost, then I'll be lost. Part na ako, doon na ako. Ayaw kong, after kong enjoy ang kasalanan, merong naglulong sa aking puso na salita, I want to hear a word, I want to hear a sermon, I want to listen a Christian song, at nagbabasa pa rin talagang Biblia. Gusto kong doon na lang. Kumbaga, doon na rin ako sa putik ng backsliding at balik-balikan ng sanlibutan ng kasalanan. Gusto kong doon na lang, Panginoon. And yet, every time na nag-iisa ako, minsan nagdadala pa ng Biblia, mayroong ganong sigaw, longing sa aking puso as the deer pants. Sabi ko, Panginoon, bakit may ganito? Kasi nga, mga kapatid, sa context ng Apostol Pablo, of God giving up 3 times na sinasabi, hindi yun end. Hindi yun the end na gustong ipakita ni Apostol Pablo dahil magpe-present pa lang sila sa good news. Magpe-present pa lang si Apostol Pablo sa good news ng kaligtasan. Of course, merong mga taong tinawid na ang dividing line between grace and judgment talaga ng Diyos. Niwala ba kayo noon, mga kapatid, na beyond reach na ng amazing grace ng Diyos? Ibeninta na ang kaluluwa kay Satan. At siguro, parang alam na nila na wala talaga sila, beyond sila sa buhay na may kabanalan at buhay ng kaligtasan. Pero ako at that time, nag-aagaw. Sabi ko, yun ang dalawang prayers ko. Sabi ko, Panginoon, mas maigi pa siguro i-abandon mo na ako totally dahil ayaw kong at the end of the day, namimiss kita, namimiss ko yung sermon, namimiss ko yung gawain. Tapos, pag may barkadang nagyayaya, doon na naman sa barkada. At kahit sa panahon ng ako'y barangay kapitan, nakaranas ako ng mga bagay na hindi ko naranasan, mga karumihan, kasamaan, kahalayan ng sanlibutan na hindi ko nagawa. Pero nung ako'y nagiging barangay, naglilingkod sa politics, saka ko nagawa. And yet, ang kinainisan ko ay mayroong naglulong sa akin ng mga bagay ng Panginoon. Pero I now realize
Siguro sa 10 years na yon, sa mahabang panahon na yon, probably, totoo siguro, parang I could say na itong God giving me up ay ginawa ng Diyos until such time na pinakita niya na pati buhay ay kanyang iningatan. Pero para lang ma-realize ng isang tao, ma-realize dapat ng society, ma-realize ng isang bansa na pag ang Diyos ay nag-give up, give them up, as I said, it doesn't mean to the point na eternal wrath na ito, kundi abandonment, wrath of abandonment lamang ng Diyos. Pero ano ang resulta? God gave them up, gave them over, dahil ayaw nilang i-retain ang Diyos sa kanilang puso at isipan. Sabi ng Diyos, ang pagiging rampant ng kasamaan at kalikuan sa isang tao, sa isang society, sa isang bansa, sa isang kingdom, ay dahilang ang Diyos, ang restraining na biyaya, ang pumipigil na biyaya ng Diyos ay kanyang inalis, tinanggal. Ang resulta, mga kapatid, mababasa natin dyan sa sinasabi ni Apostol Pablo. Binigay sila ng Diyos sa lahat ng kalaswaan. Sa verse 28, tinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-isip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Kumbaga, wala na ang restraining grace ng Diyos, ang pagpipigil ng Diyos na gawin yun. At makikita natin yan pag ang isang society, ang isang tao nag-e-enjoy na sa mga bagay na kasamaan at kalikuan, yun na yung pinakamasakit dahil akala natin that's just okay, pero yun pala ay judgment na ng Diyos, judgment of divine abandonment. Yun ay puot ng Diyos. Gusto nyo yan? Gusto nyo yung lumangoy diyan? So be it, sabi ng Diyos. I will give you over, I will give you up to those minds, reprobate mind, depraved mind, useless mind. Yan ang response ng Diyos sa mga taong, sa society, sa bansa, na ayaw sa Diyos. Ayaw i-retain ang kaalaman pagkakilala sa Diyos, kahit pa by revelation, at lalo na ngayon, dahil lagi nating narinig mga kapatid, God will judge the whole world, hindi na dahil hindi nila kilala ang Diyos, kundi rejection ng salita ng Diyos. Dahil present ni Apostol Pablo, there's only one way. There's only one way, mga kapatid, na mapigilan, maibalik, maranasan muli ang amazing grace ng Diyos. Anong sabi ni Apostol Pablo? To them who believes. Diba, nakikita natin yan. Akala natin sa isang tao, sa isang bansa, or of course, let's talk individuals because that's the way God deals with us Gentiles, by individuals. Of course, makikita rin yan natin sa isang society, sa isang bansa na talagang tumalikod sa Diyos at wala sa kanilang isipan ng Diyos, then makikita natin ang mga pangyayari. Gulat na lang tayo, isang buong syudad, tinabunan, isang buong... Naalala nyo ang comment ng dating presidente doon sa Yolanda? After Yolanda, parang hindi alam ng Diyos na may Tacloban City. At kung dadalhin natin yan, individuals, mga kapatid, of course, nakakapangilabot. Dahil lalo na nga, kagaya ng mensahe rin nung Sunday. Pag hindi na natin alam, ma-differentiate, hindi na natin alam, yan ba ay nasa, ang laging inisip natin, of course, God is long-suffering. Yan ang pinakita ng Diyos for 120 years sa mundo, sa sanlibutan, sa panahon ni Noah. God is long-suffering sa Sodoma at Gomorrah. Hanggat mayroong makipagtiis, makipagniig, makipagbarter, makipagtawaran para sa isang kaluluwa, isang tao, isang pamilya, willing ang Diyos. Willing ang Diyos. Amen? Pinakita niyan ng Panginoon. May Abraham na nakipagtawaran hanggang sa wala ngang mahanap ang Diyos sa huling tawad. May isang Noah na nangangaral pa rin, preacher of righteousness for the whole 120 years habang binibuild ang way ng kaligtasan ng Diyos. Anong pinakita doon ng Diyos? Sabi ni Pedro, long-suffering ng Diyos.
Minsan, inaabuso natin at inakala natin, malawak ang biyaya ng Diyos. God is gracious. Of course, God is long-suffering. Pero pala, mga kapatid, baka yun ay God's wrath of abandonment na. Now, I would say, na kung inabandon man ako ng Diyos for those 10 years para maranasan ko ang gusto kong danasin muli sa sanlibutan after nakakilala na sa Panginoon. Dahil nakakilala na ako sa Panginoon. Naglilingkod na ako sa Panginoon, bagamat wala sa mensahe. Galing na pala ako sa mensahe bago umuwi ng probinsya at namulitika. I don't know if I was really abandoned in the context sa sinabi ni Apostol Pablo. Dahil alam niyo, nakita niyo naman, brothers and sisters, for all those 10 years, more than 10 years, sinunod ko na lang talaga ang kurot sa aking budhi na hanapin muli ang Diyos. Siguro, yun na lang, I don't know if that was the last na urge or last na call ng Diyos sa akin para bumalik. Dahil kahit man ang gawain doon sa Leyte, gawain doon sa isang pastor doon ay binitawan na rin ako. Hindi na rin ako dinalaw, hindi na rin ako pinuntahan. Nung nabalitaan nilang after barangay secretary ay nagkapitan, which alam ko rin naman, ang politics is directly opposite sa Christianity. Totoo ba yun, mga kapatid? Dahil sa politics, ang hindi nagmamahal sa iyo ay hindi mo rin mamahalin. Ang hindi tumulong sa iyo, hindi mo rin tulungan. Pero ang turo ni Kristo ay iba. Love your enemies. Pero sa politika, pag enemy mo, ay enemy mo rin. Hanggang sa hindi na rin ako dinalaw ng mga manggagawa doon sa Leyte. So literally, sa gawain doon, I was abandoned. Sige brother, kung gusto mo talagang ipurso yung buhay na yan, ipurso mo yan. For 3 years, after 3 years, natigil lang aking pagkakapitan, hindi pa ako tumigil sa politika. Salamat sa Panginoon. Probably I was abandoned in the way na danasin ko, gusto kong danasin. Hanggang sa, alam niyo, at isa pa doon, dahil na rin siguro sa talagang binabangungot ako ng takot, yung terror. Lagi kong iniisip, Panginoon, isa sa bagay na kinatatakutan ko sa buhay ko na ito, na backslider, na malayo sa iyo, wala sa iyong biyaya sa ngayon, ay dahil totoo ang iyong mga salita. Yun ang lagi kong nire-retain sa isipan. God's word is truth and God's word is true. Ang Diyos ay totoo sa kanyang salita ay katotohanan. Yun ang mas lalo kong kinatakutan sa buhay na yun. Well, at least, may natitirang takot. Siguro kung wala na rin, kung totoong tinugon ng Panginoon ang isang side ng dalangin ko, Panginoon, bayaan mo na ako. Bayaan mo na lang ako para hindi ako magmukhang peke na Kristiyano. Dahil isa rin yun sa personal goal ko or personal na conviction ko na ayokong mawasak, ayokong bahidan nga ng dumi ang totoong Christianity. Sabi ko sa kanila, hindi ako born again, Brad. Bye, hindi ako born again. Bakit? Because hindi ganito ang buhay ng isang born again. But I thank God, mga kapatid, na probably for those long years, nakabalik. Ang para sa akin, di na yata talaga ako makabalik sa Panginoon. Kaya nga nainis ako pag ganito na, inisip ko na ganun at ganun na rin siguro talaga ang buhay. Tapos, nainis ako dahil minsan darating talaga ako sa puntong magbasa ako ng Bible muli. Magbulay-bulay, magbasa ng mga sermon booklets at magpapatugtog ng mga awit sa pagsamba. Kahit naman sa mga kapatid ko noon, pag nasa sound mind ako, nasa sobriety ako, di ako lasing, kuha ko ng gitar at ang aming awitin ay mga awiting papuri. Nagsishare pa rin salita ng Panginoon. Kahit sa ganong very bad backslider. So, kung danger yun mga kapatid, kung nakakakilabot at nakakatakot sa isang society, sa isang bansa, sa isang kingdom o sino man, at lalo na sa isang individual na ayaw i-contain, ayaw sa Diyos, ayaw sa totoong pagkakilala sa Diyos, at God gave them up at makikita natin ang buhay.
pabulusok ng pabulusok. Siguro, ang mga impatient na sa atin, totoo nga, wag na lang siguro talagang dalawin. Kadadalaw natin, lasing. Siguro, dahil minsan dumalaw na Pastor Iyoy sa akin, lasing. Pangalawang beses, nagbabasketball, pagkatapos nanalo, nag-inuman na naman, nataon ding dumalaw. Sunod, hindi na ako dinalaw. So, horrifying mga kapatid dahil una, as I said, sa humanity, sa tao or people in general na ayaw, dinisapprove ang Diyos, lalo na yan sa mga taong nakakarinig na nga ng salita ng Diyos, how much more ang masisingil ng Diyos. Yun ang mas lalo nakatakot, mga kapatid. So, yun ang analysis ng verse 28. Una, makikita natin doon na pag ayaw ng tao ang Diyos, gusto ang sariling determinasyon, sariling buhay, this is my life. Yun ang pinakaugat ng lahat ng kasamaan. They did not see fit to acknowledge God. Ayaw nilang i-approve, dinisapprove nila ang Diyos. Very dangerous talaga yun, brothers and sisters. Very dangerous ang judgment ng salita ng Diyos na wala ng excuse ang buong sangkatauhan, and how much more sa isang taong nakakilala na, nakarinig na ng good news ng Ebanghelyo ng pagliligtas ni Kristo. Mas nakakatakot yun. At mas lalo ng, di ba, parang hindi ka panipaniwala yung dalangin ko na, Panginoon, wag mo na akong iko-convict pa. Wag mo na ang pairalin ang conscience ko. Dahil pag ganun nga ang nangyari, brothers and sisters, ito yung response ng Diyos. They did not see fit to acknowledge God. Yun ang pinaka-root cause ng lahat ng kasamaan. Pag ayaw i-acknowledge ng Diyos ng tao ang Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang isipan, yun na yung pinakaugat. At ang resulta niyan, mga kapatid, ay i-withdraw ng Diyos ang kanyang restraint sa pagre-rebelde ng mga tao. God gave them up. That's the verse 28. Bumalik lang ako sa verse 28, mga kapatid. At so ang pangatlo na analysis ni Apostol Pablo ay God gave them over to a depraved mind. Mula sa puso, rotten, bulok na ang puso, nadadamay na ang katawan, at binabanggit yan ni Apostol Pablo. Pag give up na ng Diyos ang sangkatauhan ng isang tao, mula sa pagiging bulok na sa puso't isipan ng tao, ano bang sabi ni Jesus Christ? From the heart. Sa puso nanggaling ang lahat ng kasamaan at yun ang nagpapadumi ng tao. Paano ma-express sa katawan? Lahat ng immorality, lahat ng kahalayan na expression mula sa kabulukan ng puso na express sa kilos, gawa, at binabanggit ni Apostol Pablo lahat ng kahalayan at kasamaan in the body. Bakit? Dahil sa verse 28 pa rin, God gave them over to a depraved mind. Pang-apat na analysis ni Apostol Pablo sa verse 28, pag defective na ang isipan ng mga tao, ng isang tao, defective na ang kanyang knowledge, ang kanyang realization at recognition kung ano ang kasamaan, ano ang kahalayan, ano ang kalikuan, ano ang kasalanan. Ang resulta na, brothers and sisters, ay ang mga nilista na ni Apostol Pablo na mga samples ng karumihan. Because God gave them over to a depraved mind, gagawin na ang lahat ng bagay na hindi proper, hindi tama. And there and then, sabi ni Apostol Pablo, sila ay mapupuno na ng lahat ng all unrighteousness, wickedness, so on and so forth. Enumerate na Apostol Pablo mga at least 21 na klase ng kasamaan, kasalanan, or kalikuan. Gaano ka dangerous, mga kapatid, pag dinisapprove natin ang Diyos. Kahit man sa atin, sa ating mga mananampalataya na, sabi nga ni Apostol Pablo, take heed, ingat tayo. Tayo mga nakatayo. Ingat tayo. Baka yung mga reasons natin ay ang pagpapaubaya na ng Diyos. Huwag niyo na lang kami dalawin, brother. Rest muna kami sa pagsasamba, pagpupunta diyan. Baka yung naibulalas na yun ay yun na yung sinabi ng banal na kasulatan, God gave them over. Mga reasonings natin. Pass mo na ako, pass mo na ako, pass mo na ako, pass mo na ako. Ilang pass, puro pass. Hindi mo alam, hindi natin alam. Pabulusok, napala yun, pababa, mga kapatid.
pababa. Maaring sa isang Kristiyano, pabulusok na yung palayo. O kaya palamig. Na dapat sa first hint ng panlalamig, dapat alam na natin ang ating gawin. Sa first hint na ikaw ay tinatamad na at ayaw mo na sa gawain. Kung susundan pa yan at hindi natin na-recognize. Baka last na tawag ng pastor at ayaw mo pa. Baka yun na yun. Of course, hindi natin alam. Pero alam natin na ang Diyos ay may pagtatapos din ng kanyang long suffering. Pero napakabuti at mabiyaya ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Ang mensahe lamang ng Diyos sa atin ngayon. Kung obserbahan at tingnan mo ang paligid, I would say God gave them over. God gave Philippines over. God gave up the Philippines. Isang society, isang bansa, isang kingdom. Isang ganitong mga idea. Laban love to everyone. Pag malaki, ipaglaban ang ganitong idea. Pero ang sabi ng Biblia, very clear. Binabanggit sa chapter 1. Ang unnatural use ng babae at lalaki nababanggit na chapter 1. Bakit? Resulta na yun because God gave them over. I won't judge that Philippines is done. Tapos na. Hindi natin ma-judge ang isang tao. Tapos na. Wala nang beyond reach ng biyaya ng Diyos or kaya pag-restore ng Diyos because God is a restoring God. But makikita natin, gusto ko lang ipakita na ang ganong mga descriptions ng kasamaan ay nandito sa banal na kasulatan sa chapter 1. Kung balikan natin ang tanong, ang Pilipinas ba ay beyond reach na ng biyaya ng Diyos? Hindi ko yung pwedeng sabihin, brothers and sisters. Bakit nangangaral pa rin tayo ng Ebanghelyo? At ang Ebanghelyo pa rin ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Nino? Ng buong Pilipinas? Hindi. Ang sabi ng banal na kasulatan, ng lahat ng mga sasampalataya. Kung merong hindi sasampalataya, wala rin tayo yung right na sabihin, you are doomed, forever doomed. Pero clear ang sinabi ng banal na kasulatan. If God gave them over, God gave a nation over, God gave a nation up sa isang pag-iisip na wala nang useless na sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Then, sabi nga ng ating nabasa, i-enumerate mo na lang, makikita mo na lang yung mga bagay na in-enumerate na Apostol Pablo. Pero as I said, sa context ng chapter 1 at sa purpose ng Book of Romans, dahil gusto ko itong, bago tayo magtatapos, gusto kong ipakita ito, ano ba ang solusyon? Mayroon pa bang solusyon? Mayroon pa bang pag-asa? Sa context ni Apostol Pablo, mayroon pa. Dahil yun ang purpose ng Book of Romans, to present the good news of the gospel of God, which is the power of God unto salvation sa lahat ng sasampalataya. So ang sagot ay ang buong Book of Romans. Pero kaya pinakita ni Apostol Pablo na may pag-asa pa sa reversal. Sinabi ni Apostol Pablo 3 times, God gave them over, God gave them over, God gave them over. Pero pinakita ang purpose ng Book of Romans, merong pag-asa, mga kapatid. May kapangyarihan ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa mga bansa, hindi lamang sa bawat individual na wala pa sa Panginoon at para tila bagang beyond reach na sa amazing grace ng Diyos. At kahit pa sa mga lumayo, nanlalamig, nanlupaypay, kahit pa sa isang excommunicado sa 1 Corinthians chapter 5, na-restore ba ng Diyos, ng biyaya ng Diyos at pag-ibig ng Diyos ang taong yun na excommunicated? Na-restore, brothers and sisters. Ang purpose ng Book of Romans is ipapakita ni Apostol Pablo na ang God's wrath of abandonment ay may solution, may reversal na kayang gawin ng Diyos. Well, simulan natin ang unang reversal. Sabi ng Panginoon, ang unang reversal ay kailangan natin ang katwiran ng Diyos. Kung may wrath ang Diyos sa lahat ng kalikuan at kasamahan, kanina nabanggit ko na may provision ang Diyos. Katwiran ng Diyos. Katwiran ng Diyos na siyang haharang sa wrath, sa puot ng Diyos of abandonment. At kahit pa sa puot ng Diyos na pang-ultimate. Diba? Anong sabi ng banal na kasulatan? The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maaring wrath of abandonment,
consequential wrath. Pero kung i-recognize at tanggapin natin ang redemptive wrath na ginawa ng Diyos sa kanyang bugtong na anak sa cross ng Kalbaryo, ang provision ng Diyos ay, if the wages of sin is death, but the gift of God through the Lord Jesus Christ is what? Eternal life. Ang magliligtas sa isang tao, kahit masyado depraved pa at pabulusok, at pwedeng i-judge natin, beyond the gospel na yun. Huwag mo nang puntahan yun. Saan tayo mamaya, brother? Doon, brother, mayroong isang pamilya doon na talagang wasak ang pamilya dahil sa ganitong problema. Sabihin ba natin, anong dalhin natin doon? Of course, ang ating dalhin natin doon ay ang pag-asa ng reversal dahil kayang gawing mag-reverse ang Diyos ng bawat buhay ng tao, lalo na sa mga sasampalataya. Of course, kahit hindi, sabi ko nga sa inyo, kung hindi man black and red ang ating mga buhay na pinanggalingan, pero bakit mayroon kayong patutuo at awit na Amazing Grace will always be my song of praise? Kahit kayo ay naisilang sa isang Kristiyanong pamilya, bakit napapaawit kayo na Amazing Grace will always be my song of praise? Because totoo na kayang mag-reverse ng biyaya ng Diyos, habag ng Diyos. At yun ang pinakita ng Book of Romans. Kung may wrath of God by abandonment, at kahit ultimately may provision ng Diyos. Romans 6:23. The gift of God through the Lord Jesus Christ is eternal life. Opposite yun ng ultimate wrath ng Diyos, which is the lake of fire, brothers and sisters. Anong reversal? Katwiran ng Diyos. Paano mapasa atin ang katwiran ng Diyos? Paano ma-impute sa atin? Paano maidamit ng Diyos ang katwiran niya sa atin? By faith. Justification by faith. Hindi lang yun legally, mga kapatid, na tayo just as if hindi tayo nagkakasala or walang kasalanan. Yan yung justification dahil dineclare tayo ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan? Sa kanyang redemptive wrath doon sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Napasa atin ang katwiran ng Diyos. At yun ang opposite ng wrath of God by abandonment. So that's Romans 1:17. Ang reversal naman ng Diyos doon sa isang isipang wasag, isipang tuliro, isipang useless and futile or depraved mind. Romans 6:17, ganito ang ating mababasa. Thanks be to God. Salamat sa Diyos. Amen. Bakit? That though you were slaves of lahat ng unrighteousness, lahat ng kasalanan, sabi nga ni Brother Branham, yung mga bisyo ay attributes lang yun ng kasalanan. Ang kasalanan talaga ay ang hindi mo pag-retain, hindi mo pagsampalataya sa Diyos. Kaya ang ibubunga mula sa puso, isipan, salita at gawa ay bunga ng kasalanan. At ang kasalanan is unbelief. Pero sabi ng Romans 6:17, thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were entrusted. Entrusted is the same word, handed over. Salamat sa Panginoon nang dahil sa pagtuturo dahil sa salita ng Diyos, ang isang taong tila baga give up na ng Diyos. At may salitang dumating, may ebanghelyo ni Kristo na siyang kapangyarihan ng Diyos. You became obedient from the heart to that word, to that teaching, to that instruction that you were entrusted to. Salamat na may salita ang Diyos na dumating sa iyong buhay. Ika'y nagiging masunurin ngayon sa Diyos kahit pa dati tila baga, you have been given up, given over by God. Walang imposible pa rin sa Diyos, brothers and sisters. Yan yung gustong ipakita ni Apostol Pablo sa buong Book of Romans. After being freed from sin, you became slaves to righteousness. Purihin ang Panginoon. Yan ang reversal ng Diyos sa isipang depraved. Ang ating mga puso naman ay nagiging masunurin doon sa katuruan or salita, teaching, instruction, sa Hebrew, Torah, na kung saan doon tayo pinagkatiwala. Salamat mga kapatid. Kung ang salita ng Diyos ay magtuturo man, magsasaway, salamat doon tayo ipinagkatiwala ng mga nagtuturo at nagdadala ng salita sa atin, hindi kang saan at kanino man. Amen po ba mga kapatid? We were handed over, the church, itong mumunting gawain, ang inyong mga pamilya, are handed over to the teaching of the Word. Kung walang salita ang Diyos mga kapatid,
Yun na nga ang dahilan. Ang resulta, hindi natin ma-identify. We will call evil good and we will call good evil. That's Isaiah chapter 5. Tatawagin nating mabuti ang masama at tatawagin nating masama ang mabuti. Tatawagin nating matamis ang mapait, tatawagin mapait ang matamis. Kung walang teaching, walang instruction mula sa salita ng Diyos na nagsasabi sa atin kung ano ang clear at absolute para sa atin. That's God's reversal sa mga isipang depraved, brothers and sisters. And lastly, pag defective ng ating isipan, dahil sabi nga, pag give up na tayo ng Diyos doon sa mga ganong pag-iisip, mahalay, walang useless na, depraved. Depraved kasi napaka-negative talaga niyan sa original language. Hindi lang yan, walang laman, tuliro, kundi talagang ang puro laman ng isipang depraved ay walang kwenta, kumbaga. Dahil sa kasamaan at kalikuan. Pero ano ang pwedeng i-reverse? Reversal niyan, na nandyan din sa Book of Romans, chapter 12 ng Book of Romans, verse 2, do not be conformed to this world, but transformed by the renewing of your mind. So ikaw ay Kristiyano na, may salitang dumarating, na-reverse ang buhay mo, inabot ka ng biyaya ng Diyos, tila baga dati, given up ng Diyos. Wala nang naniwala, hindi na yata ma-restore talaga tong brother na to. O kaya, meron bang mabuti from Nazareth? Meron pa bang mabuting lalabas diyan sa Ermita, Santa Cruz at Avenida? Pero walang beyond reach sa Ebanghelyo at sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. At pag ikaw ay na-entrusted na sa pagtuturo ng salita ng Diyos, Romans 12 verse 2, there's always be a renewing of our mind. Ang depraved mind, mga kapatid, ay ang patuloy lang na papasok at maisip, sin after sin after sin, unrighteousness after unrighteousness. Kaya nga, yun na yung resulta ng depraved mind, yung 21 list ni Apostol Pablo sa verse 29 to 31 ng chapter 1. Pero may paraan ng Diyos na i-reverse ang ganong klaseng isipan. And that's renewing of our minds. Do not be conformed to this world, but be transformed. Sa pamagitan ng palagi. Renewing is progressive, brothers and sisters. Hindi yan one-time act ng Diyos. Hindi yan one-time act ng ating mga buhay. Bakit laging in-entrust tayo sa salita? Bakit mayroon laging salita ng Diyos? Dahil doon tayo ipinagkatiwala. Bakit tayo doon para makapagpatuloy tayo, para lalakas, para ma-edify, para ma-build up, para patungo tayo sa transformation to God's soul standard na walang iba kundi ang Panginoon. Through the Word, through the teaching. At ang resulta niyan, instead na magiging depraved, blanco, useless ang ating maisipan, laging busy sa transformation at pagbabago na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pwede palang i-reverse. Pwede palang ang tulirong isipan at walang kwentang pag-iisip pwedeng magiging bagbago. Anong sabi ng Banal na Sulatan? Let this mind or let the mind of Christ, hindi lamang yung attitude, kundi pati pag-iisip. Kasi behavior is produced by our mindset. So whatever in the heart, contains our mental, intellectual faculty. And from there, attitude ay napuproduce. So if ang ating maisipan ay kay Kristo, ang ating mga attitude ay kagaya na rin ni Kristo, mga kapatid. So yun yung pwedeng reversal. Walang imposible pa rin sa Diyos. Unless hindi pa tinawid ng isang tao, ng isang bansa, ang dividing line between God's mercy and judgment, then kahit pa nakakatakot ang sabihing, give up na yata talaga ng Diyos yung bansa na yun. Ang Ginsaugon dati, naalala ko ang Ginsaugon ng Southern Leyte, yung St. Bernard, Southern Leyte, isang barangay doon na way back 2004, ilang hours pa lang ng constant, patuloy na bagsak ng ulan, heavy rain, balita na lang kinabukasan, ang buong barangay ay tinabunan. That's parang cataclysmic wrath, maraming questions. Wala bang Kristiyano doon? Nalala ko sabi ng Panginoon, yung mga natabunan ba ng pader sa Capernaum or sa Siloam ba yun? Bakit ba yun natabunan? Dahil ba sila ay mas makasalanan kaysa sa inyo? Sabi ng Panginoon, no. Unless you repent, you will also perish.
So paano ma-reverse? Paano maibalik? Makakabalik ang isang tao, of course. Bumalik sa Diyos. Return. Shova. Repent sa New Testament term. At napakainam ng pwedeng gawin ng Diyos. Salamat sa Panginoon at mismo itong inyong abang lingkod at kapatid, mga kapatid, ay yan ang karanasan. Yan ang aking naranasan talaga mula sa Diyos. Kahit pa ako'y nanalangin na Panginoon, gave me up na para hindi na ako mag-born again sa buhay na ito na backslider. And yet, I don't know and I still, hindi ko pa lubos maisip ang biyaya ng Diyos na nag-restore sa akin, mga kapatid. So there's hope. Lastly, habang tayo magsitayo, basahin ko lang ang Psalm 81 verse 11 to 16. Kahit sa history ng bansang Israel, mga kapatid, na hindi ko na nabasa sa Judges chapter 10, sabi niya doon sa kanyang bayan, tinalikuran niyo ako eh. You leave me. You abandon me. I will also abandon you. Doon kayo tumawag sa mga Diyos-Diyos na inyong pinaglingkuran. Dahil minsan pa ang bansang Israel sa panahon ng Judges ay nahumaling sa idolatry. May pagtatalikod ang Diyos. May pag-abandon ang Diyos kahit sa kanyang bayang Israel. Itong sa Psalm 81, it seems parang may connotation doon sa Judges. 81 verse 11 to 16. My people did not listen to my voice. Gaano kahalaga ang makinig sa salita ng Diyos, mga kapatid? Napakahalaga. Amen po ba, mga kapatid? Salamat pa rin na may salita tayo na binigay ng Diyos sa atin sa every gawain. Kahit naman sa inyong mga pagbulay-bulay at every time you turn to the Word of God, I believe na sa inyong mga tahanan, may salita pa rin ng Diyos ang ating pinupuntahan. My people did not listen to my voice, and Israel did not obey me. Ito yung same word na nagamit ni Apostol Pablo sa Romans 1. So I gave them over to the stubbornness of their heart, to walk on their own devices. Akala natin, nakatakot, hindi ganun ang Diyos. Mabiyaya ang Diyos. Di ka pabayaan ng Diyos. Mahal ka pa rin ng Diyos. Until it's too late na realize mo, God has abandoned you. So I gave them over to the stubbornness of their heart to walk by their own plans or devices. Pero verse 13, is there hope? May pag-asa ba? Oh, that my people would listen to me. That's the susi, mga kapatid. That's the key. Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways. Yan ang susi, brothers and sisters. Makinig ulit sa salita ng Diyos. Lumakad sa daan ng Panginoon. At ano ang pwedeng gawin ng Diyos? Can He reverse what He has pronounced in verse 12, na I gave them over to stubbornness of heart? Verse 14, pag tayo, ang bayan ng Panginoon, ay makinig sa Kanya at lumakad sa Kanyang mga daan. Verse 14, I would quickly subdue their enemies. Ang Diyos na nag-gave up sa iyo para magiging ang puso mo ay tumigas na lang at tumigas. Subalit, pag narinig mo ang salita ng Diyos, narinig mo ang paalala, narinig mo ang pagsasaway, rebuke man yan, reproof man yan, teaching man yan, or exhortation man yan, nakinig ka doon, mga kapatid, at lumakad muli sa daan ng Panginoon. Ang Diyos na tila baga nag-give up sa atin, ang Diyos na tila baga tumalikod sa iyo at sa atin, magiging protector mo muli. I would quickly subdue their enemies and turn my hand against their adversaries. Ang Diyos na tila baga naging kalaban mo at mabigat ang kamay mo at ikaw, nung dumating sa iyo ang salita niya, muling lumakad sa kanyang daan. Ang Diyos na tila baga nag-give up sa iyo at sa atin, sa akin, ay nagiging protector ko. Nagiging kalaban ng aking mga kalaban. Kalaban ng aking kaluluwa. Kasama ko na pala tuloy ang Diyos. Amen? But what's the key? People. That my people would listen to me. Those who hate the Lord would pretend to obey Him, and their time of punishment would be... Huwag naman sana yun mangyari sa atin. Mahal ba natin ang Panginoon? We love the Lord. We love Him because He first loved us. At ang gagawin ng Diyos sa atin, sa mga bumabalik
tumatanggap ng mga pagtuturo at pagsasaway. I would feed them, you, with the finest of wheat, and with honey from the rock. I would satisfy you. Di lamang maging protector, mga kapatid. Ang sinasabi natin, kagaya ng sinabi MC kanina, provider, ay talagang magiging reality sa bayan at sa bawat individual na mananampalataya sa Diyos. Ari ba tayong sumigaw ng praise the Lord, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga paalala sa amin. Tila baga, Panginoon, maaaring may pagkakataon na we are so detached from the world at sabihin, salamat at kami ay believers, salamat ay kami ay Kristiyano. At wala na kaming pakialam sa mundo na pabulusok na ng pabulusok dahil probably, Panginoon, you have given them up. Give them up, pinabaya mo na sa kanilang depraved na mga isipan. But Lord, we have, nasa amin pa ang responsibility to teach and preach the good news na siya mong kapangyarihan sa lahat ng sasampalataya. Hindi namin lahat, Panginoon, ma-convert. Hindi namin lahat amen, mapasang-ayon sa iyong mga salita, sa iyong ebanghelyo. But Lord, totoong relevant sa aming panahon na ang mga bayan, bansa, lungsod, barangay, pamilya, generations na iyong iniwan at tinalikuran, inabandon, ay makikita sa aming paligid, sa aming panahon. And yet, di pa tapos ang biyaya mo, Panginoon, at patuloy pa rin namin pinoproclaim ang good news of your salvation. Nawa, Panginoon, magampanan pa namin hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa ang eschatological wrath ay may ibubuhos mo sa iyong pagbabalik sa second coming ng aming Panginoon Kristo Jesus ay maranasan ng sanlibutan. Ang sa amin sa ngayon ay mayroon pang pag-asa. Mayroon pa rin pag-asa, lalo na sa lahat ng mga sasampalataya. Panginoon, maraming salamat na kami man ay mga buhay na yung niligtas, tinubos, inagaw mula sa kadiliman. Dinala mo sa iyong kagilagilalas na liwanag. At ngayon, help us to shine in this dark world, Panginoon. Purihin ka sa iyong mga simpleng salita na iyong paalala. Hindi ko man ito na ipangaral sa buong sanlibutan, Panginoon, na tumalikod at ayaw i-contain ang iyong kaalaman. Ayaw i-contain sa kanilang mabuhay at isipan ang Diyos. Subalit nawa, Panginoon, sa aming mga mananampalataya na magiging paalala sa amin. Huwag nawang subukan pa naming muli na manlalamig, lalayo, didistansya sa iyong biyaya, Panginoon. Dahil baka huli na rin ang lahat. At sa aking buhay, O Diyos, ako'y lubos na nagpasalamat, napupuri, na hindi mo iginawad ang last chance sa akin, Panginoon, at wala na ang pagbangon. Salamat sa iyong pagbangon muli, Panginoon, at sa iyong paggamit muli sa buhay na hiram na ito, Diyos. At ikaw ay aking pinupuri at pinasalamatan hanggang sa iyong pagbabalik. Purihin ka. Bless the church. Bless your people. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Bago ko i-hand over sa ating mahal na MC, muli ang pagkakataon ay gusto kong awitin ang awit na ito. Living Hope. Amen. Then to the darkness, your loving kindness, soar through the shadows of mine. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. The work is finished. The end is written. That's Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Next verse, Nitas. Could imagine
you, Lord. Hallelujah. Dakila pa rin ang biyaya. Boundless pa rin ang biyaya ng Diyos. Amen. Oh, I could just say amen. Hallelujah. From glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior. Amen. I'm yours forever. Amen. So be it. Praise God. Jesus Christ, my living Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Verse. The morning that still the promise, your very body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on. Then came the morning. Then came the morning that sealed the promise. Thank you, Lord. Your very body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus Christ is my victory. Jesus Christ, yours is the victory. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living Lord. One more time. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus. For the last time. Last time. Hallelujah. One more time. Hallelujah. Brother Dante. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living Lord. Amen. Hallelujah. Meron ba tayong buhay na pag-asa, mga kapatid? So wala tayong dahilan para mag-fret, para mag-grumble. Sapagkat meron tayong buhay na pag-asa. We must hope in God. Hindi aasa sa tao, hindi aasa sa ating mga sariling kakayanan,
kundi sa Diyos na nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng kakayanan. Hallelujah, hallelujah. At tunay mga kapatid na